Basa naman tayo. Boss Buds, hindi sila natataranta. Yung mga iba, natatakot malamang. Sabi ni Gregory. Malamang natatakot sila. Panay alas ang binato ni BP Sara, ang kalaban joker na tira. Dehin buki kipang. Hindi pa nga kumikibo. Yung principal nila, hindi pa po kumikibo doon sa kontrahan ni Gibo tsaka ni Bersamin. Paano pa yan? May panibagong pasabog agad. Grabe talaga kayong mga Duterte kalaban. Ang hirap nyo talaga, no? Ang hirap nyong kalaban, hindi makapagdiwang yung mga kalaban nyo, no? Si Laila de Lima, imbis na magdidiwang po ngayon dahil acquitted at tignan niyo po si Laila de Lima acquitted at nagbabanta siya. Nagbabanta po si Laila de Lima na babalikan si Pangulong Duterte. Hindi pa po kayo nakakapag-yabang na, yan na, babalikan na kayo. Meron na naman kayong kakakabahan. Paano na si Shell Joke na yan at saka si Larry Gadon? Yan pong tatlo na yan. Hindi, si Tatay Digong. Pasok na sa survey yan, di ba? Yung dalawang Duterte, wala pa po yan. Opo, sasamahan po yan ng mga taga-maisog. Lalo-lalo na si Vic Rodriguez, si Atty. Roque, si Panelo. Depende po kung sino po ipapasok na iba. Ang ganda po niya. Napakasarap po sumama sa mga rally. No? Napakasarap po sumama sa rally. Pag ganyan ang lineup. Magpapatawag na naman ng mga emergency meeting yan. Kapapatawag nyo lang na emergency meeting. Papatawag na naman kayo na emergency meeting yan. Tinitiyak natin yan dahil ano ngayon ang gagawin ninyo? Di ba? Kitty for mayor. Naku, bata pa po si Kitty. Sa mga, meron pong anak si Pulong na kapitan yata. Saya-saya niyan. Sabi ni Sherry, nananahimik kasi ang agila, ginising nila. Mga Pulawan, finish na. May pang-asa pa ang Pilipinas. Ay salamat, 3 Duterte, matibay na brand. Nakakatawa si Raulo, disband Gadon. Shell Joke no, tsaka Gadon. Nag-uunahan pa naman ng paramihan, talo yung dalawa. Paano yan? Malamang olats na naman tayo. Olats na naman tayo niyan. Ninyo, magdala ka ng pasukan mo na ng chiching ninyo. Baka natataranta na sila. Chiching yan. Sa bagay, hindi yata. Banat naman kayo. Abe. At saka si Jared. Medyo yung kapirasito nating utak, medyo paganahin nyo para naman, kasi kawawa naman yung mga yung mga followers nyo. Ang sama po ng balita na to para sa mga followers ni Abe at ni Jared. Kinakailangan makakita naman sila ng good news pa mula sa inyo. Asahan namin yan, Hindi. Maguguluhan na naman to. May emergency meeting ba ngayon? Mag-emergency meeting na kayo. Anong gagawin nyo? Deklarasyon pa lang, Wala pa yan. Wala pa yung baka sasabihin, hindi totoo yan. Sige, mangarap kayo na hindi totoo. Kawawa naman. Wala pa ngang masabi dun sa Dehin Bokiki na nga, Dehin Bokiki na nga sa nagaganap kay Bersamin. Tahimik si Bersamin, Napapahiya po si Bersamin. Grabe po yan, kinontra. Ako ngayon lang po ako nakakita na cabinet official. Hindi po ako nang intriga. Bibihira po, little president po ang tawag sa mga executive secretary. No? Kahit si Vic Rodriguez, wala pong kumontra na cabinet member.
Siyempre, kilala na natin kung sinong kumontra. Pero nakakahiya po na kukontrahin in public yung mga sinabi ni Bersamin. Dati pong ano yan, Supreme Court Justice o Chief Justice ng Supreme Court, grabe, tapos ipapahiya lang ng ano. Wala pa nga masabi ron eh. Hindi pa nga po nakaka-recover dun eh. First time po yun na narinig ko na may kumontra po, direkta sa publiko, sa isang executive secretary. Kaya malala po to. Ito po, malala po yan nangyayari dyan sa mga kabinete. As usual, ang ating presidente, dehin bokiki. Ano po ba asahan natin? Hindi po ako naninira. Wala po tayong fake news na sinasabi. Sinasabi ko po, dehin bokiki. Hindi naman talaga kumikibo eh. Lilipas din yan. Ano ba naman yan? Lilipas din yan. Boss Bats, baka ma-horrified na naman si Bibi. Sabi ko nga, ilang araw siya magsasalita doon. Eto pa, tatakbo pa. Tatakbo pa, 3 Duterte. Diyos ko, butil-butil na pawis nito ni Abe. Abe, baka hindi ka na makabalik sa PDP po. Nag-session pa po ng Grego. Good PM, Sir Buds. Parang natanong kay BP Sara sa interview if she will run as president sa 2028. Meron ba? Teka, maganda yung kinukwento nun. Sagot niya, brother niya ang tatakbo in Visayan. Ang sagot niya, kaya di sure kung tama ang ako. Basta ang tinitiyak natin, hindi po siya magre-resign as Vice President. At gagampanan niya, excited na siyang gampanan ang kanyang trabaho bilang Vice President. Ibig sabihin, hindi po nila sinusuko yung presidency. Matatalino po yung mga yan. Kung ngayon nga na Vice President siya kayang-kayang anuhin yung pamilya niya, di ba? Pag-initan yung pamilya niya. Paano pa kaya kung hindi na siya, kung wala silang posisyon? Pag nagkaganon, sasama kami lahat sa lahat ng campaign. Desperate target. Raptor, Mariposes at Kondo. Hindi mo nabanggit si Baste. Ano daw? Si Baste ang patakbuhin for President 2028. Si Inday babalik sa Davao as mayor. Wala po tayong wala po tayong nasagap na malaking balita po yan. Bakit hindi po natin mababalitaan? Wala po tayong ganyan, no? Yung sinabi niya pong narinig natin, gagampanan niya yung tungkulin niya bilang Vice President. Alam niyo naman yung tungkulin ng Vice President eh. Hahalili. Hahalili sa President. Ayon po sa interview, sabi daw ng mama niya, balik na lang siya sa Davao bilang mayor at Baste for president. Wala namang masama, no? Kaya nga, hindi naman po pwedeng si Baste ay dumirekta ng president. Kinakailangan mag-senate muna. Grabe, no? Grabe rin yan. Kung, ba't hindi ko narinig yan? Believe din ako sa mga binabanata na vlogger eh, no? Ang ano nila, no? Talagang pinagtimpihan nila na wag sumagot. Di ba sumasagot? Gusto ko si Baste, matapang, may malasakit. Alam niyo, isa-isa lang po. Ito po ang ano ko, no? Isa-isa lang po. Wag niyo pong intrigahin yung sarili niyo, yung mga utak natin. Kulang po kayo, tatakbo po sila ng 2025, no? Kulang kayo lahat. Wag niyo nang pangunahan yung 2028. Malinaw po, tatakbo po sila sa 2025 bilang senador. Yun lang po muna tayo. Yung 2028 po, yung 2028, kulang po kayo. Alam na po ni BP Sara yung gagawin dyan. Wag na po, 2025, masaya na tayo eh. Wag nyo na masyado, baka lumagpas tayo sa kasiyahan eh. Isa-isang saya lang po.
isa-isang